Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Armor of God, Shield of Faith. And our scripture for today is Ephesians chapter 6, verse 16. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. So, sinasabi dito sa verse na ito na gawin daw nating panangga yung pananampalataya natin sa lahat ng flaming darts ng mga evil or sa lahat ng binabato sa atin ng kaaway. So kapag may binabato sa atin yung kaaway, ang panangga natin is yung faith natin sa Panginoon. So our first teaching is Christians are both offensive and defensive. So ibig sabihin tayo mga Kristiyano daw is we fight them through offensive things, like for example, tayo mismo ang magpa-fight sa kanila para malabanan natin yung temptation. And when it comes to defensive naman, when they are trying to tempt us or deceive us, tayo mismo dinadefend natin yung sarili natin, which is yung pwede natin i-defend, yung tinatalakay natin this week na full armor of God, and isa dito yung shield of faith. So second, Satan's flaming arrows include deception. So yung mga panlaban ni Satan, isa doon yung deception. When we say deception, ito yung parang kino-convince mo yung isang tao na maniwala sa kasinungalingan mo, and minsan ganun si Satan. Ganun yung trick niya na parang, lalo na kapag dumadaan tayo sa mga malalaking problema, parang dinideceive tayo ni Satan into thinking na, akala ko ba mabuti yung Diyos mo, bakit kanya hinahayaang mag-suffer? Diba? Pero kung totoo kang Kristiyano, maiintindihan mo na kaya inaalaw ni Lord na mangyari yung mga problems sa'yo to make you stronger and to prepare you for something bigger. Third, the shield of faith is complete trust in God. So magkakaroon tayo ng shield of faith or yung panangga sa mga evil things kung meron tayong complete trust in God. When we say complete trust, talagang 100% na even though you are struggling, even though you're happy, you're doubting, you trust Him in all your ways and 100% trust Him. And moving on naman tayo sa application. First is be both offensive and defensive. So ayun yung kailangan natin gawin para malabanan yung mga kaaway. We need to be offensive para tayo na mismo yung mag-initiate na lalabanan natin sila, na talagang ready tayo. And then defensive, kapag sila ang umatake sa atin, alam natin na mapoprotektahan natin yung sarili natin, na mapoprotektahan tayo ni Lord. Second naman is fight deception with faith. So, kapag meron kasi tayong matinding pananampalataya sa Panginoon, we can't be deceived by kaaways, or hindi nila tayo mapapaniwala. Kasi nga, ang trust natin is nasa Panginoon. 100% trust natin nasa Panginoon. So, yung mga sinasabi ng mga kaaway is wala lang sa atin. Kasi alam natin na yung mga yon is parang trap lang yon or trick lang nila yon para mapalayo tayo sa Panginoon. And last but not the least is practice trusting God completely. So, I had a verse last time, or parang video siya, na sinasabi doon na it's really hard to trust someone you don't know. And yes, tama yun. Kasi minsan mahirap tayo magtiwala sa Panginoon kasi hindi pa natin siya lubusang nakikilala. So, we need to completely know Him. Kailangan magbasa tayo ng Bible para malaman natin, maintindihan natin, makilala natin siya. And in that point, kapag kilala na natin yung Panginoon, magkakaroon tayo talaga ng complete trust sa Kanya. And when we trust God completely, talagang mababago yung buhay natin, kasi kahit sa mga panahon na down na tayo at struggling na tayo, is alam natin na merong God, merong Panginoon na mag-guide sa atin at magpoprotekta sa atin sa lahat. So, ayun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.